maawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, muling lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Biring Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa, mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka. Halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnat, namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng parang-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. Nang sa akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan, isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamalmalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayan kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asay
nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Emmanuel na hari namin, halina't kami sagipin, at utos mo'y tutuparin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Hodea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po, tanghali sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pangbansang dambana ni Jesus Nazareno. Noong ibinalita po ng Anghel Gabriel sa ating mahal na Birheng Maria ang plano ng Diyos na siya ang magiging ina o nanay ni Jesus Nazareno sa kaniyang sinapupunan, hindi ito hinadlangan ni Maria. Bagamat maraming hindi pa klarado sa kanya, tinanggap niya ito ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Kahit may iba sana siyang plano, ang pakasalan si San Jose at bumuo ng sariling pamilya, isinantabi muna ito dahil ang mahalaga kay Maria, hindi ang kaniyang sarili, kung hindi ang matupad ang kalooban ng Diyos. Uulitin ko po sapagkat napakahalaga nito. Bagamat si Maria may simpleng pangarap, may simpleng hangarin sa buhay,
noong narinig niya at sinabi ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng anghel, isinantabi muna ni Maria ang lahat ng kaniyang plano at nagbigay daan siya para sa kalooban ng Diyos. Kaya nga anong sumunod na pangyayari? Pagkatapos marinig ni Maria ang mabuting balita, binisita niya agad ang kaniyang pinsang si Elizabeth, hindi upang magmarites, kung hindi unang-una, ibalita rin ang mabuting balita na kaniyang narinig. Ikalawa, upang ibahagi ang biyayang natanggap niya na nasa kaniyang sirapupunan. At ikatlo, upang dalhin ang Diyos sa kaniyang kapwa. Tatlong mahahalagang punto sa ating pagninilay sa araw na ito. Unang-una, pagbabalita. Ikalawa, pagbabahagi. At ikatlo, pagdadala. Unang punto, pagbabalita. Ibinalita ni Maria ang magandang balita ng Diyos sa isang taong puspos ng biyaya. Ang unan niyang ginagawa ay hindi magmalaki. Hindi naging mayabang si Maria. Hindi naging malaki ang kaniyang ulo. Bagamat alam niya na siya ang magiging ina ng kataas-taasang Diyos. Hindi siya naghangad ng mga papuri sa mga tao at hindi ito naging dahilan upang siya'y maging mapagmataas. Ibinalita ni Maria sa kaniyang pinsan ang kagandahan at kabutihang loob ng Diyos. Hindi dahil magaling siya, hindi dahil deserving siya, ngunit dahil sadyang ang Diyos ay mabuti. Marami pong pagkakataon sa ating buhay na dumarating na minsan nagiging mapagmataas tayo sa mga biyayang natanggap natin mula sa Diyos. Bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Yung iba kasi, guminhawa lang saglit, nagkaroon lang ng kaunting pera o kayamanan, yung iba hindi na maabot. Akala mo kung sino na. Tandaan natin, ang lahat ng biyaya na mayroon tayo, galing sa Diyos. Kaya nga para kay Maria, kung wala ang Diyos, wala rin ang mga bagay, wala ang mga grasya, at wala ang mga pagpapalang natanggap niya. Para kay Maria, ang lahat ng biyaya ay bumubukal at nanggagaling sa Diyos. Kaya walang ibang bukang bibig si Maria, hindi upang papurihan ang sarili, kung hindi upang papurihan ang Diyos. Ikalawa, pagbabahagi. Kung inyong mapapansin, si Maria nakatanggap ng napakalaking biyaya. Hindi lang ordinaryong biyaya, kung hindi talaga namang terrible sa grasya. At kung inyong mapapansin, hindi naging madamot ang ating mahal na ina. Kaya nga ang ginawa niya agad niyang binahagi ang kaniyang pagpapala. Hindi niya sinolo, hindi niya sinarili ang makalangit na pagpapalang ito mula sa Diyos. Agad niyang pinuntahan si Elizabeth upang ibalita at hindi lang basta ibalita, kung hindi ibahagi ang pagpapalang kaniyang natanggap upang ang ibang tao mapuspos din ng pagpapala. Pagbabahagi, ito marahil din
ang naging buhay ni Jesus Nazareno nung siya'y isinilang at pumasok sa ating kasaysayan. Ibinahagi niya hindi lang ang kaniyang sarili, kung hindi ang kaniyang buhay at dugo, alang-alang sa ating mga makasalanan. Kaya nga hanggang sa huling sandali ng kaniyang hininga, patuloy ang pagbabahagi ni Jesus Nazareno. Ikatlo, pagdadala. Hindi lamang ipinamalita at ibinahagi ni Maria, kung hindi siya mismo ang nagdala mula sa kaniyang sinapupunan ang mabuting balitang ito kay Elizabeth. Kaya nga ang pagbisita ni Maria ay isang pagpapatunay na ang mahal na Birheng Maria, instrumento at katuwang ng Diyos sa kaniyang gawaing pangkaligtasan, sapagkat ipinakilala ni Maria si Jesus bilang Diyos na sumasa atin, bilang Diyos na kapiling natin. Kaya nga ang pangalan ng isisilang sa sabsaban, Emmanuel, na ang ibig sabihin, kapiling natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos sa bawat segundo ng ating buhay. Kasama natin ang Diyos sa bawat minuto ng ating buhay. Walang pagkakataon na hindi natin kapiling ang ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, habang hinihintay po natin ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni Jesus Nazareno, naway tayo rin sa ating mga sarili, kagaya ni Maria, maging kasangkapan at instrumento ng Diyos. Una, ibalita natin ang magandang balita ng kaligtasan. Ikalawa, ibahagi natin ang lahat ng biyayang mayroon tayo upang tayo'y maging pagpapala para sa iba. At ikatlo, dalhin natin ang Diyos sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Ang mga kapatid nating naghihikahos at mga dukha, upang sa gayon, tayo mismo maging salamin ng kaningningan, ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naging isang karangalan kay Elizabeth ang pagdalaw sa kanya ng ina ng kaniyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na makibahagi sa kaniyang kagalakan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama sa nagtangi sa mga piniling babaeng ito. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng natatanging pagpapahalaga sa kapakanan ng mga dukha at mga aba sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at mga programa. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat,
para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat, manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tulad ni Maria, tayo bilang isang pamayanan at bilang mga mamamayan, naway magsikap na mag-abot ng material at espiritual na tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan ng mga ito. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Isama po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Diyos na aming Ama, ipinadaram mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Pag-puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin, upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa, upang kami tubusin sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na birheng Kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap
sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Binati ka pagdahaka, ni Isabel si Maria. Aniya ay mapalad ka sa tanang dalaga. Mapalad ring totoo ang bunga mo, Jesus na hari ng sang mundo, sasakop sa tao. Si Maria'y nagsabi, ako'y abang alipin, ngunit sa diyang pinili ng Diyos na poon natin, tunay nga kung mapahalad sa lahat ng pag-asalin lahi. Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak, dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagligtas, at dahil rin sa ginawang
mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, kabanal-banalan. Binati ka pagtahak ka, Isabel si Maria, aniya ay mapalad ka sa tanang dalaga, mapalad ring totoo ang bunga mo. Jesus, ari ng sang mundo, sasakop sa tao. Si Maria'y nagsabi, ako'y abang alipin, ngunit sadyang pinili ng Diyos na poon natin. Tunay akong mapalad sa lahat ng mga salinlahi. Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak, dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagligtas, at dahil rin sa ginawang mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, kabanal-banalan. Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak, dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagligtas, at dahil rin sa ginawang mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, kabanal-banalan. Announcement. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais makibahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himala ng nazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais, bumili kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili na rin po ang ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiriwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, narinig po natin sa ating mga patalastas na ang mga medalyon, mga booklets at Nazareno images, maging ang opisyal na kalendaryo ay available sa ating finance office. Ang opisyal na kalendaryo po ay dito lamang sa parokya natin maaaring mabili. At ito po ay magandang gamitin para sa inyong mga giveaways para sa darating na Pasko. And we have a few stocks only para sa ating kalendaryo. Dahil kapag naubos na po ito, hindi na po tayo magpapaprint. Last year po kasi maraming kadiboto natin na sa bandang huling linggo ng mga Disyembre, naghahanap pa rin ng kalendaryo, mabilis po itong maubos. Maraming salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuko ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.
Ha? Naghihintay naman sila naman. Saan to ba?